po sa ating lahat. Tayo po ay magbasa po ng pangunang papuri mula po sa Psalms 100, verses 1 to 5. Sabi po dito, awit ng pagpupuri, awit ng pasasalamat. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailan paman. Lahat po tayo ay tumayo, tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga po na kami po ay nagpupuri sa inyo. Kami po, Panginoon, ay nagagalak. Ngayong umagang ito, Panginoon, ang amin pong mga awitin ay tanggapin po ninyo, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, kami po, Lord, ay nagpupuri sa inyo sa pag-ibig po ninyo na tapat at kailan paman. Ganon din po, Panginoon, sa umagang ito, kami po, Lord, ay nagpapasalamat. Kami po, Lord, ay tumatanggap, Panginoon, ng inyong mga biyaya. Ang mga puso po namin, Panginoon, sabay po, Lord, ng galak, Panginoon, kami po ay tunay nga po nagpapasalamat sa lahat po ng kagalakan, kalakasan, at kagalingan na inyo pong ibinibigay sa amin. Ganon din po, Panginoon, sa umagang ito, linisin po kami ng dugo ni Kristo. Humihingi po, Lord, kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, sa lahat po, Lord, ng amin pong pagmamayabang. Linisin po ninyo, Panginoon, ang aming pong puso. Kayo po, Lord, ang makita at hindi po, Lord, ang mga kadumihan po ng aming kasalanan. Ganon din po, Panginoon, sa umagang ito ay inaalay po namin sa inyo ang programa ng Feast of Harvest. Kayo po, Lord, ang manguna. Bigyan niyo po, Lord, ng wisdom and the knowledge of the Holy One, ang aming pong pastor, na mamumuno po sa salita ng Panginoon. Sa mga members po ay gawin po niyong matabang lupa na magre-receive, Panginoon, ng inyong pong salita. At gayon din po, Lord, sa lahat po ng aming pong music team. Sila po, Lord, ang manguna upang kami po, Lord, ay makapag-awit ng aming pong buong puso. Bigyan niyo po, Lord, kami ng Holy Spirit, O God. Gabayan po kami sa umagang ito. And protect the sanctuary, Panginoon. Palibutin po kami, Lord, ng inyong mga anghel upang wala pong makastorbo at patuloy po, Lord, na aming pagpupuri ay maging buong buo sa inyo. Ang lahat ng ito ay aming pong tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Tayo po ba ay blessed? Amen. Kahit po tayo, ang bansa natin dumadanas sa mga pagsubok, kahit tayo po sa sarili natin dumadaan tayo sa pagsubok, pero daman natin ang presensya ng Diyos. Amen. Hindi niya tayo pinagkulang, hindi niya tayo pinabayaan. Tapat siya sa kanyang mga pangako, na kahit kailan hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Kaya awitan natin ang ating Panginoon na may galak at may tuwa sa ating puso. Purihin po natin ang Diyos ngayong umaga. Salamat po sa ating Panginoon dahil tayo po ay may kalakasan ngayong umaga. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Saya, may tuwa sa piling ng Diyos.
ating Panginoon. Alam po natin na sa ating buhay, patuloy ang ating pagdaman ng mga pagsubok. Hindi po natin maiiwasan yan. Ngunit, salamat sa mga pagsubok dahil kasi yan lang natin nadadama ang katapatan ng ating Panginoon. Kasi hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Ang pangangailangan natin ay nakahanda na. At hindi niya ito kahit kailan pinabayaan. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon. Tunay nga po, tama po yung ating narinig kaninang umaga, na ituon lang natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Awitan po natin ang ating Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko,
Diyos Ama, salamat po, Panginoon, sa iyo pong dakilang pagmamahal. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sige po, tayo ay maaari na pong makaupo. Ang ganda po ng mga inawit po natin kanina. Tugmang-tugma po sa ating paunang pagbabasa po ng Biblia. Thank you po kay Lord. At para po pagpatuloy po na patabain naman po ang ating mga kaisipan, tatawagan po natin ang ating pastor at extend po natin ang ating mga kamay, panalangin po natin ang ating pastor. Panginoon, tunay nga po na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo. Napakaganda po, Lord, ng umagang ito. Maraming salamat po, Lord, sa init po na binibigay niyo po sa amin, sa kalusugan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, lahat ng mga biyaya po na inyong ipinagkakaloob ay amin pong ine-extend din po, Panginoon, sa aming pastor. Bless him 100-fold, O God. Bigyan niyo po, Lord, siya ng karunungan, kasiglahan, gayon din po lahat ng kalakasan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ibuhos po niyo ang pagpapala sa Kanya at bigyan niyo po, Lord, siya ng lakas sa pagbitaw po ng inyo pong salita. Sa lahat po, Lord, ng mga makikinig po dito, gawin po niyong matalas and sharp ang aming pong pandinig. Maging attentive po kami, Panginoon, at isabuhay namin lahat po ng mga salita na aming pong maririnig sa umagang ito. Ang lahat po ng ito, Panginoon, we ask this, we pray, O Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. Pwede ho nating palakpakan ng Diyos. Purihin po ang Panginoong Diyos. Isa po sa mahalagang verse sa Bible, siguro hindi naman po kaila sa inyo, ay yung sinabi po ni Jesus, noong po si Lazaro'y namatay. I hope napakinggan po natin yun pong Bible studies nung Wednesday, ano ho. Kaya po gustong-gusto ko yung istorya ni Lazaro, ano ho. Kasi kung mababasa nyo po at talagang makikita natin, John chapter 11. Sabi ko po, assignment nyo po, basahin natin talaga. Ito pong chapter na ito, nagbibigay po ng pag-asa, nagbibigay po ng kalakasan, nagbibigay po sa atin ng pananaw ng buhay na walang hanggan. At doon po sa talata po ng Juan, nung kinakausap po ni Kristo si Marta, alam niyo po, magkakapatid po yung tatlo na yan eh. Si Maria, si Marta, at saka si Lazaro. Anong connection nila kay Jesus? Sila po ay mga disipulo ni Jesus. Lalong-lalo na si Lazaro, napakalapit po niya sa puso ni Jesus. Kumbaga po, kung nasa saan si Jesus, naroon palagi si Lazaro. Pagka po nangangaral si Jesus, nakaupo siya palagi po sa tabi ni Jesus. Pero hindi po siya katulad ng 12 disciples, Siya po ay tagasunod, pero hindi siya disipulo na nangangaral. Kaya gustong-gusto po siya ni Jesus. Dumating yung pagkakataon, namatay. Yung sinisinta ni Jesus, ang sabi nga po doon, the beloved of the Lord Jesus Christ, namatay. At doon natin nakita, tumangi si Jesus. The shortest verse in the Bible, doon po sa aklat ho ng Juan 11:35. At si Jesus ay tumangis. Maraming debate ho dyan. Ang Diyos, si Kristo tatangis, alam naman po niya siya may-ari ng buhay. Si Kristo umiyak, samantalang alam naman niya kaya niyang buhayin si Lazaro. Ito po ay patunay ng pagiging, nagkakaroon po ng pagkatao ni Jesus. Jesus Christ is God na nagkatawang tao. At doon sa katawang tao ni Jesus, ito po ay nakaranas ng tukso, pero hindi siya natukso. Ang katawan na ito ay nakaranas ng gutom, pero hindi ho siya namatay when He fasted for 40 days and 40 nights. Ang katawan ho ni Kristo, nakaranas din po yan ng pain, ng sakit. Dahil nung siya po'y pinapako, masakit po yon.
Ako'y naniniwala ho, maski si Kristo ho, wala pong account sa Bible, nakipagtawanan din, tao di ba? Pagka masaya tayo, tumatawa tayo. Amen po ba? Pagka nalulungkot tayo, may pinakita po, and Jesus wept. At may pinahayag po si Kristo roon, kasi bagabag na bagabag po si Marta. At ang sabi po ni Marta, kung napaaga-aga lang sana kayo, Panginoon, hindi sana namatay ang aking kapatid. Pero yung striking verse nga roon, talagang itong verse na ito, palagi kong minemeditate. Sinabi ni Jesus dun po sa 1:11:25 hanggang 26. Sabi niyang ganun kay Marta, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Sino man ang nananampalataya sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino man ang nabubuhay at nananampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay kailanpaman. The following question po, naniniwala ka ba dito? Kasi pag sinagot po ni Marta yon, hindi po. Ibig sabihin, wala yung faith. Hindi po siya maliligtas. Kayo ho, pagka ho, alimbawa si Kristo mismo nagsabi, ako ang buhay at ang pagkabuhay. Sino mang nananampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, hindi na po siya, kahit na po siya'y mamatay, muling bubuhayin. Sino mang nabubuhay at nananampalataya sa akin, ay hindi na mamamatay kailanpaman. Tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo sa sinabi ni Jesus? Yung pong lahat na nag-amen, sigurado po ako ligtas yan. Kasi yun lang ang hinahanap sa atin ni Jesus Actually, nakalagay, nakapaski, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. The following question po, naniniwala ka ba dito? And when you say amen, yun po yung mga ililigtas ni Kristo. Kasi ang tao ngayon, hindi na naniniwala ho doon At para lumakas po yung pananampalataya ninyo, isa pa, hindi lang si Lazaro, talagang tinitignan ko lahat ng mga patay na binuhay. At sa umaga po na ito, isa po ang napakabata ho na anak ni Jairus, at ito po ay namatay sa edad po na 12 dahil malubha yung sakit niya, pero ang sabi ni Jesus sa ating pamagat, Talita kum, kapangyarihan ni Kristo sa kamatayan. Pastor, ngayon ko lang na-encounter ho yung Talita kum. Ito po'y salitang Aramiko, o Aramiko, na nangangahulugan, ineng. Maliit na bata, bumangon ka. Or in English, sabi po in Aramaic translation, little girl, get up. Ineng. May mga maliliit po tayong mga bata dito. Namatay, Sabi ni Kristo, ineng, bumangon ka. At nakita natin ngayon ang kapangyarihan ni Kristo sa kamatayan. Tayo po lahat ay umuko at manalangin. Panginoon, ang pinakakinatatakutan ng tao ay siya po'y mamatay, malagot ang kanyang hininga, at siya po ay mahimlay doon po, Panginoon, sa lupa, kung saan ang aming katawang pisikal ay babalik sapagkat mula sa lupa, kami po ay nanggaling sa lupa at babalik sa lupa, at ang aming espiritu ay babalik naman sa Diyos na nagbigay nito. Ama naming makapangyarihan, wala pong tao sa mundo na ito na hindi po nangamba, natakot, o nagkaroon ng agam-agam sa panahon ng pagtawag nyo sa Kanya sa araw ng kamatayan. Kaya sana po lalong lumakas ang aming mga kalooban ngayon bilang paghahanda po dito po sa aming tema, kasapatan kay Kristo, sa ilalim po ng ikalawa po naming pagtatalakay ang kamatayan ni Kristong nagdulot po ng kaligtasan sa bawat isa. At gaya ng nakikita nyo sa aming puso, marami po sa amin ang mga makasalanan, kami po ay nagkamali, kaya patawarin nyo po kami sa aming pag-iisip, patawarin nyo po kami sa aming mga salita, patawarin nyo po ang puso namin, naging mali ang mga motibo, lalo tigit po ang aming mga sinabi, nakasakit sa kapwa, nakapagsinungaling, ang mabubuting bagay na hindi namin nagagampanan. Ito po'y kasalanan, at ang maliit mang kasalanan, sapat po upang kami po ay maparusahan sa ikalawang kamatayan. Pero napakaganda, Panginoong Ama, ng inyong pong hinatid. We don't have to look on our sins. We just have to look on the Lord Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Ituon namin ang aming paningin, hindi sa mga bagay po na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. At yan po ang kahulugan ng kaligtasan, yan po ang kahulugan ng pananampalataya. Muli maraming salamat. Basbasan niyo po ang lahat ng mga nakikinig po ngayong
umaga po na ito, na sana po magpalakas ng kanilang pag-iisip, espiritu at kaluluwa, katawan, ang mga pagkain at ang mga tubig na ito nagbibigay ng buhay po. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagdakila. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pwede ho ba nating palakpakan po ang Diyos? This is indeed a very powerful statement, a very powerful word, no? Talita kum. Pati po mga medical doctors will not accept this word. Little girl, get up. Ineng, bumangon ka. Kung si Lazaro po'y 4 po na araw nang namatay, ano po kayang kalalagayan? Pagka ang tao po kasi ay namatay, siyempre, ang una nating gagawin po dyan talaga, ako'y nakaranas dahil may mga kamag-anak ako namatay. Kukunin po ng punerarya. Dito mula po sa ospital, kinuha. Tapos doon po, gagawin po, kung may request po kayo ng autopsy, o kaya kung request nyo na po na i-embalsamuhin po, lalagyan ng formalin, aalisin ho talaga yung dugo, papasukin yung formalin po. Para po sa paglalamay, ang katawan ng tao po ay hindi mabubulok, hindi po mangangamoy, at siguro sa isang linggo ho na maraming bibisita pa, sa kanya ay mapanatili po na maayos pa yung katawan. Pero po sa siyensya, maski po sa medisina, hindi natin pwedeng pabalikin yung buhay ng tao. At yan nga ho yung binibitawan ko ngayon. At siguro ho, kaya malakas ang loob ko na bitawan po sa harapan ninyo. Walang sino mang doktor ngayon ang pwedeng bumuhay ng patay. Tapos na ho yung pagbubuhay sa patay. Pinakita ho ng Diyos yon para atin pong masaksihan si Kristo ang Panginoon. Pero si Kristo po nasa langit na. Wala na hong pagbubuhay ng mga patay ngayon. Pinalitan ng Diyos. Ang pagbubuhay ho ng patay ngayon, yung patay spiritually, mabuhay po sa kanyang kalalagayang spiritual. Yung dating makasalanan ka, ikaw po ngayon ay nagkaroon ng pag-asa kay Kristo. Yung dating bulag ka, nakita mo ngayon yung halaga ng salita ng Diyos. Yun po ang patay na binubuhay ngayon. Kaya I am 100% sure, wala pong doktor na magsasabi, na-discovery ko na ang gamot na pag ininom ninyo, hindi na kayo mamamatay. Yan po binibitawan ko po yan. Pag may doktor pong naka-invento niya, nakikinig ko, marami yung tao sa atin. Hindi na ako maniniwala kay Kristo. Kaya ako binibitawan yan, ang Diyos ang may-ari ng buhay. At hindi niya binigay yung karapatan na tayo makabuhay kasi that limits our being human compared to the being God of the Lord Jesus Christ. Tao tayo, limitado tayo. Ang Diyos, wala pong limitasyon. Kaya nung sinabi ni Kristo, Talita kum, nag-iiyakan na yung mga tao Patay na yung kanya pong anak Ito po ay si Jairus. Sino po si Jairus? Si Jairus po ay isang pinuno sa sinagoga, para pong isang elder sa church nila. At sinabi niya kay Jesus, ang anak ko po'y namatay. Sabi ni Jesus, hindi siya namatay, natutulog lang siya. Can you say amen? Si Kristo nagsabi nun Siyempre nung sinabi po kay Lazaro yon, nagtawanan po yung mga tao. Pero anong makikita natin sa aklat ho ng Marcos, dito po sa 5, patuloy. Dalawa, medyo mahaba po ito Sabi po dito sa Marcos, 5:35 hanggang 39. Tapos may second slide pa tayo. Habang nagsasalita pa si Jesus, may isang tao o ilang mga taong dumating mula sa bahay ni Jairo. At ang sabi ng mga taong ito, patay na po ang inyong anak, wag na po ninyong alalahanin ang guro o abalahin ang guro, ang sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, wag kang matakot, manampalataya ka lamang. Bakit sinasabi ni Jairo? Ang Panginoon ho may-ari ng buhay natin Kaya sana ho pag dumating yung time, alam ko po, darating ang panahon po, hindi natin alam kung sino pong mauuna dito. Pwede pong halimbawa ako nauna, nakita nyo nandun ako. Huwag kayong iiyak. Bakit ho kayo iiyak? May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ako'y natutulog lang ng ganon, pero mga kapatid, mga galak tayo. Kasi sabi po ni Jesus, huwag kang matakot. Sinasabi ko sa wife ko, sinasabi ko sa mga kapatid ko, pag dumating yung time, nauna ako at magse-service po kayo doon. Totoo po yun. Jesus wept nga, may iiyak. Pero mga kapatid,
huwag kayong matatakot para sa akin. Pinagagraduate na ako ng Panginoon because I have already accomplished my mission. Amen? Sinabi mismo ni Jesus, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. I always tell my wife, kung halimbawa talagang nauna ako, bubuhayin ako ni Kristo. Huwag kayong iiyak. Makikita-kita tayo sa langit. At kung lalawakan natin yung ating pangunawa, wala namang hindi susunod din po sa kabaon eh. Amen po ba? Hindi po sa sinasabi natin, nakakatakot na naman yan, pastor, kamatayan po. Hindi po. May Diyos tayo po na pinanghahawakan, nangako, huwag kayong matakot, manampalataya kayo. At ang sabi po ng verse 37, at hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao, maliban kina Pedro at mga magkakapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao, may mga nag-iiyakan at nananaghoy. Common yun eh. Alam nga naman, halimbawa lang, example ko lang ako, namatay po ako, pupunta kayo sa lamay ko. Meron ba dito talagang hahalakak ng hahalakak? Salamat na mapatay na si pastor. Palagay ko wala naman ho siguro. Talagang may iiyak. Meron pong magdadalamhati. At yun ang nasaksihan ni Jesus. Sabi po kasi sa Bible makigalak tayo sa mga nakikigalak. Malungkot tayo sa mga nalulumbay. Kaya nakita ni Jesus, nagkakagulo ang mga tao, may mga nagiiyakan at nananaghoy. Bakit? Patay na ang anak ni Jairo. Patay na. Pero ang sabi po dito sa verse 39, pagpasok niya sa niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at bakit kayo nagkakaiyakan? Baka kung ako magtanong niyan, halimbawa, o kaya po may kapatid ho na, bakit nag-iiyakan kayo kay pastor? Alam ko magagalit ho yung mga nandoon. Kasi ang kamatayan ay isang bagay na nakakaiyak. Pero sabi ni Kristo, pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nakakagulo at bakit kayo nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya ay natutulog lamang. For the second time. Hindi patay si Lazaro, natutulog lang. Hindi patay yung bata, natutulog lang. Next slide. Ano pong nangyari? Ayan. Dito po sa Marcos 5:40 hanggang 43, dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Tingnan niyo yung reaction kay Lazaro, no? Nagtawanan din. Dito for the second time, nagtawanan din. Natutulog. Kasi logic will dictate. Maski naman po kayo eh. Halimbawa lang buhay si Kristo ngayon. Binigay niyo na sa St. Peter, sa Funeraria Pass, yung katawan halimbawa ni pastor. Ang ginawa ho, immediately po yan, Ang gagawin po dyan, imbalsamo para hindi kagad mangamoy. Pero definitely titigas yung katawan. Rigor mortis ang tawag po doon eh. Titigas ho yung katawan. Sa unang mga oras malambot pa yung katawan natin. Kung halimbawa, katulad ni Lazaro, 4 na araw na, nandun na po sa yungib o sa kuweba. Anong i-expectin nyo? Sabi nga ni Martha ng Panginoon, wag na po ninyong alisin po yung harang kasi sa ganitong panahon, may amoy na ho yan, may amoy na. Magdududa ka, sabi nga ni Kristo ng gano'n, huwag kayo matakot, manampalataya kayo. Can we say amen? Merong mamamatay po sa atin. Talaga naman pong pinipreach natin yan Meron at merong iiyak at hahagulgol sa atin. Pero nagbibigay ng comfort ang Word of God. Ang sabi po ni Kristo rito, pinagtatawanan siya, subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata. At pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata. Patay na yung bata, At sinabi niya, Talita kum, na ang ibig sabihin, Ineng, bumangon ka. Sabi nga ho natin, Talita kum, Ineng, bumangon ka. Ano po sabi ni Jesus po kay Lazaro in John chapter 11? Lazaro, bumangon ka. Yung nagsasalita po, may-ari ng katawan natin, may-ari ng espiritu natin, may-ari ng kaluluwa natin So sabi po ni Jesus dito, Talita kum, na ang ibig sabihin ay, Ineng, bumangon ka. At noon di, bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Bumangon, lumakad. Kung halimbawa kasama natin si Jesus ngayon, kasama natin.
Tas halimbawa ho, ako po'y namatay, nandun na po ako sa St. Peter's, nakalagay po yung kabaon ko. Bumisita si Jesus. Tapos sabi ni Jesus, Pastor Archie, bumangon ka. At nakita niyong bumangon ako. Matatakot ho ba kayo? Normal ho sa isang tao na matakot. Kasi alam niyo patay na ako, bet ako nabuhay. Pero sana po, lalong lumakas ang ating pananalig. Marami na po tayong mga kapatid ho na yumao na. Marami tayong mga kakilala, church members na tinawag na ng Diyos. At tayo po'y nakalinya na po. Para mabigyan lang tayo ng pag-asa, kaya tayong bangunin ni Kristo pag tayo po'y namatay. At gaya po ng sinabi niya rito, ang batang ito'y 12 taong gulang at mahigpit na pinagbili ni Jesus na wag nilang sabihin kanino man ang nangyari. At pagkatapos, inutos niyang bigyan ng makakain ang bata. Dito po sa pagkakataon na ito, ano ba yung pwede natin pong makita sa kapangyarihan ni Jesus? Ano po yung pwedeng mapag-aralan? Ano po yung pwede natin pong tanggapin? Malaki ang tinuturo po ng pangyayaring ito. Tatandaan niyo po nasa serye po tayo na tinatalakay natin ang mga taong namatay na binuhay ng Diyos. May isa pa po dyan, yung sinasabi ko po, si Eutychus. Kaya kayo, huwag kayong tulog ng tulog kapag po nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Lalo't nagkaroon na po tayo ng 4th floor. Nasa 3rd floor po si Eutychus natutulog dun sa bintana, nahulog, patay. Kaya mahalaga po yung attentiveness natin po sa salita ng Diyos. Pero ano nangyari kay Eutychus? Binuhay. May spiritual meaning yon. Yun ang pag-aaralan natin sa susunod. Pag tayo po hindi nakikinig ng salita ng Diyos, katulad ni Eutychus, mamamatay ka. Spiritually, kahit buhay kayo ngayon, mamamatay kayo without nourishment coming from the Word of God. Ano po yung atin pong matututunan dito? Unang-una sa lahat sa kwento po na ito, huwag kang mawawala ng pag-asa. Alam niyo po, kinokondisyon ko rin yung mind ko, Ang buhay po ay punong-puno ng sorpresa. Punong-puno ng sorpresa ang buhay. Minsan may bagay hindi ka inaasahan. Kaya po halimbawa kami aalis po yung aking asawa, sasakay ng eroplano, magmamaneho, o kaya siya po ay pupunta sa malalayong lugar. Nagmamaneho po siya sa Mindanao We sit down and we pray together. Panginoon, hindi ko hawak ang buhay ng asawa ko. Kung ano man po mangyayari sa kanya, may kapahintulutan ka. Pero sana po, Lord, kasi siyempre, tao po ako gusto ko pa siyang makasama Ligtas mo naman yung asawa ko, Lord. Nagre-request po ako, huwag niyo pong hayaan na may mga reckless driver. Kasi kahit maingat kayo, kapatid, kahit maingat kayo, may isa pong lasing na hindi nakapagpreno, dire-diretso sa inyo, pwede kayong mamatay. Kahit na napakahusay na ninyo, defensive driving po kayo, may isa pong truck na wala ng preno, dyan po sa San Mateo, ewan ko po kung nakita nyo yung San Mateo Road po, inararo niya lahat po ng mga defensive driver, patay lahat. Yun po yung nagkakarga ng mga bakal na wala ng preno. It's a possibility at ang buhay ngayon punong-puno ng sorpresa Kaya nakakondisyon din yung puso ko. Nandoon yung mga pangako ng Diyos. Nilagay ko rin, what if bigla na lang ako'y nagising? Biglang nagring yung telepono, Pastor, may nangyari sa asawa ninyo. Dito ako, praise God. Dito ako hahawak sa mga pangako ng Diyos na ito. Dahil sino ba naman malakas na tao? Yung isang mahal mo sa buhay, maski anak ninyo, pag namatay, iiyak kayo Amen po ba? Pero may pangakong pinanghahawakan. Siyempre, iiyak po ako. Sinabi ko na sa inyo, magpapahinga po muna siguro ako kahit mga ilang buwan para kung sakaling mangyayari. Pero handa yung puso ko kasi nilalagay ko. Kaysa yung hindi mo inaasahan talaga may nangyari, kapatid, baka magunaw ang mundo mo. Kasi mga posibilidad pong pwedeng mangyari po yan Pero pwede makiusap sa Diyos. Nakaluhod ako, Lord, mahal na mahal ko po ito. Sana po sa mga paglilingkod na ginagawa ko, huwag niyo pong siyang hayaang mamatay. Huwag niyo po siyang hayaang maaksidente. Awa naman po ng Diyos, nakakabalik pa rin naman po ng ligtas. Can we say amen? At dahil nakakabalik ng ligtas, pwede ba nating palakpakan po ang Diyos?
Pero kung dumating man ang pagkakataon, sa anak niyo mangyari, minsan nga naiisip ko, paano kaya po yung anak niya, no, pupunta lang sa eskwelahan, pagkatapos kinuha ng mga masasamang loob, ginahasa yung bata, tinapon sa balon. Mga true to life po ito eh. Hindi ko po alam kung ano pong mararamdaman ng isang tatay o isang nanay. Hindi ko maano. Pero pinalalakas tayo ng Lord, sino man ho ang nananampalataya at sino man pong nabubuhay para sa Panginoon, hindi na po mamamatay kailanpaman. Tanong ni Kristo, naniniwala ba kayo? Amen. Kaya malakas po yung kalooban natin. Kaya sabi po ni Kristo rito, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Si Jairo po, umiiyak na eh. Sabi po dito, habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak. This is one of the worst things. One of the worst things na pwedeng mabalitaan ng kahit na sinong naririto sa Peace of Harvest. Biglang may tumawag sa telepono ho, may kumatok na pulis sa bahay ninyo. Meron pong hindi magandang balita. Nako kapatid, ihanda lang natin yung sarili natin, You're always in our prayer po. Pero paano ho, kung maranasan ninyo, ang sinabi po kay Jairo, patay na po yung inyong anak, wag na po ninyong abalahin ng guro. Pero tayo ho, pwede nating abalahin si Kristo. Kahit na po tayo, may namatayan ho tayo, kahit na ho tayo may mabigat na problema, kahit na po tayo ho, may mga hadlang, pwede nating abalahin si Kristo. Bukas po ang kanya pong komunikasyon sa atin. Sabi po dito, ngunit nang marinig to ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, as a comfort, kung kayo po'y mga Jairo rin ngayon, mamamatayan tayo ng mga mahal natin sa buhay o kaya tayo mauunang mamamatay, iwan natin ang mga pananalita ni Jesus. Ano pong sabi ni Jesus? Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Alam niyo po, may isang pangyayari po rito. Ito po, pag minemeditate ko, minsan nawawala po yung problema ko po talaga, nawawala po yung pangamba ko sa kamatayan. Dito po sa aklat po ng Juan, sa 5:28, sabi po dito, in John chapter 5 verse 28, huwag ninyo itong pagtakhan, sabi po ni Jesus, sapagat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Lahat yung mga nasa Loyola ho, lahat ng crinimate, baka sabihin ninyo, pastor, crinimate na, wala ng pag-asa. Ay, doon kayo nakakamali. Sabi po ni Kristo, ulitin ko lang ho, in John chapter 5 verse 28, huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila ay babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon tungo sa buhay na walang hanggan at ang lahat ng gumawa ng masama ay babangon tungo sa kaparusahan. Nagtataka pa ba ho kayo? Sabi po ni Kristo huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang panahon, maririnig ninyo ang kanyang tinig. At ano pong sabi ni Jesus po, dun po kay Lazaro, ano pong sabi ni Jesus sa anak ni Jairo, bangon, little girl, get up, talita kum. At lahat ho tayo na nangamatay, Loyola ka man, doon ka man sa Antipolo, sa San Mateo ka man inilibing, nandun ka na po sa garapon nakalagay dahil crinimate ka, lahat yan, ibabalik ng Diyos. In the second coming of the Lord Jesus Christ, pag sinabi ng Panginoon, bangon! Kung paano bumangon si Lazaro, kung paano bumangon ang batang ito, babangon po tayo lahat. Kaya sana ho, huwag kayong matakot, manampalataya lamang tayo. Huwag kayong magtaka. Kaya ako pag namatay ako, hindi ako magtataka. Pag nakita ko, bakit ako bumabangon? Patay na ako. Praise God. Ako po talaga'y magagalak. Natupad ang sabi ni Jesus sa aking buhay. And with the twinkling of an eye, hindi pa po natin natatapos kasi yung aral na yon, tayo po, nandoon po sa alapaap, lahat ng buhay pa, dadagitin, rapture, pam, mawawala ho. At lahat ng mga nangamatay, makikita ninyo. Kung sila'y naligtas
kasama natin sila sa buhay na walang hanggan. Sabi po ng Biblia, 1,000 years, millennial rule of Christ. Yung isa natin pong tagapangaral dito, talaga maalalim yung doktrina niya. No? Ito si Balong. Saan mag-aaral na mag-aaral? Kasi yan po, mahalaga. I-discuss natin ano ba yung millennial rule. Makikita-kita tayo sa 1,000 taon kasama natin si Kristo sa kanyang paghahari. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, manampalataya ka lamang. Do not lose hope. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Namatay asawa ninyo, malulungkot po kayo. Pagdating ko ng mga 1 taon, mahihikbi-hikbi pa rin kayo. 2 taon, pabisi-bisita pa po kayo sa simenteryo. Darating ho ang 5 taon, parang once a year mo na lang binibisita. 10 taon, ikaw din medyo uugod-ugod na. Nakalimutan nyo na po yung asawa ninyo. Tayo po lahat dito, makakalimutan lang tayo. Wala pong makakaalala sa atin dito. Pero buti na lang may Kristo. Sabi po ni Kristo, huwag tayong matakot kahit wala na nakakaalala sa atin. Manampalataya lamang tayo sa Kanya. Pinarinig po ako sabi niya gano'n. Pag namatay ako, huwag ka na mag-aasawa. Para namang mapagsasabihan niya pa pagka po siya namatay na. Wala na kayong pakialam kung mag-asawa po yung asawa ninyo. Dapat nga masaya kayo dahil iniwan ninyo. May mag-aalaga na sa asawa ninyo. Can we say amen? Nakalagay po yan sa 1 Corinthians chapter 7. Sa mga byuda din naman at sa mga asawa, mga tao po namatay ang kanilang asawa, nakalagan na kayo sa inyong kasal at pwede na po kayong mag-asawa. Pero sabi ni Pablo, kung maaaring din na kayo mag-asawa, para si Kristo na lang paglingkuran ninyo, mas mainam. Meron pa ho bang mga byuda rito nakikipag-date pa? Walang masama. Pero kung yung mga byuda po natin nag-dedicate na sa gawain ng Lord, mas mainam. Can we say amen? Hallelujah. Pero pag bata-bata pa yung byuda, malay mo po, mga 30 pa lang yung byuda, pag-asawahin ninyo, huwag ninyong i-condemn. Halimbawa lang ho, no? Ako naman ho, palaging example ko, ako ho namamatay. Halimbawa, nawala naman yung misis ko. Gusto ko naman din hong lumigaya at namatay din halimbawa yung asawa ho ni Marian Rivera. Huwag niyo akong pipigilan kung kami nagkatuluyan. Pwede ho yun. Baka madimanda ako, hindi ko naman sinasabi. Ibig sabihin ho, pwede po yun. Pero ako ho, kung tatanungin niyo ako pag nawala ho asawa ko, siguro ganun ko kasi kamahal Hindi na ako mag-aasawa talaga. Ide-devote ko na lang ako. Titira na lang ako ng puray. Marami akong kakaining kamote ron para makapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga ako mga kapatid, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ikalawa po, yung message po ng kwentong ito, huwag kayong tumangis. Naku, wala na po yung nanay ko. Wala na po si pastor, patay na. Huwag kayong tatangis. Pwede ho yun una, nalungkot. Pero sabi ho kasi dito, at hindi pinayagan ni Jesus na sumama sa kanya ang mga tao maliban kina Pedro at mga magkakapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo. May mga nag-iiyakan, may mga nananagoy. Ang iyak po, ganun lang ho. Yung nananagoy, ganun ho. Magkaiba ho yung pag-iyak sa panagoy Ang mga Chinese, pag namamatay, may mga inuupahan minsan. Ang tawag yung crying ladies. Pag malakas ang iyak, mas mahal. Yung po, Pedro, bakit mo ko iniwan? Malaki ho bayad doon, 1,000 ho yun. At per ora ho yung doon. Pero ho, yung Christian, humihikbilak siya. Gumaganon-ganon lang siya. At napansin ko sa mga Kristiyano pong kapatid natin, pag nagpuntahan na, ito ho kaya huwag kayong aalis ng Peace of Harvest. Bakit ho? Pag may mga namamatay po sa atin, solid ito. Amen? Ito magpupuyat para sa inyo. May libre pa kayong bulaklak, may libre pang abuloy, kapatid. Wala na kayong aalalahanin pa ho. Kasi pamilya po tayo. Huwag kayong magagalit Sa CCF po, ang bibigyan nila, siyempre yung mga talagang mga pinunong pastor at pamilya nila. But if you're an ordinary member po,
bahala na rin kayo. May magse-service na pastor, pero bahala na rin po kayo ron. Kasi po tayo, maliit lang, pamilya po tayo At halimbawa po, talaga namang ni-request nyo, Pastor, gusto namin araw-araw. Wala tayong pag-uusapan po doon. Pastor, gusto nyo po gusto po namin mag-service po kayo araw-araw. Kapatid, everyday kasi may nakikinig ng Word of God Sayang. Kaya alam nyo po, hindi po lahat ng motel masama Kasi minsan pag halimbawa medyo talagang sunod-sunod yung araw, o yan, baka sabihin nyo na naman, si pastor nagsosogo, no? So good. Dun sa sogo alam nga naman ako po'y uuwian pa, layo-layo po At dumating yung time po, nandito din po ako sa Marikina. Diyan po sa Marikina Heights. Kaya lang medyo mahal yung hotel dyan. Medyo mahal yung hotel, parang 1.8 yata isang araw. Pero kailangan mag-service po Hindi po kailangan putulin po Kaya nga si Kristo tumangis. Normal po yon, and Jesus Christ wept. Pero pagkatapos po ng pagtangis natin, nandun yung pag-asa, binitawan ni Jesus. Huwag kayong matakot, manampalataya lang kayo. Kaya pinapakita rito, nakita ni Jesus, ang mga tao nagkakagulo, may mga nagiiyakan, may mga nananagoy, pero ang sabi po dito, huwag tayong tumangis dahil sa kalungkutan. Pwede po tayo na umiyak, pero mga kapatid, iba po yung nananaghoy. Alam niyo po, minsan naka-attend po ako, hindi naman ako yung pastor. Minsan nga nakakapanood din ako sa TV ginagawa na akong joke Sabing ganun, Alfredo! Gusto ko sanang sumama na sa'yo. Iyak siya ng iyak ng ganun, di ba? Tinulak ni Babaluho. O sige, sumama ka na. Tapos nung nandoon ako, naitulak, binibiro ko lang kayo Nakakita na po ako ng ganyan. Ayaw niya talagang pakawalan. Gusto niya sumabay dun sa hukay. Ginagawa lang yun ng mga taong nawala na yung pag-asa sa Diyos. Nananangis lang tayo at talaga tayo po'y nananaghoy dahil wala tayong pinangahawakang pangako mula kay Kristo. Kaya pwedeng umiyak, wag lang mawawala na yung mga ngiti ninyo. Nawala nanay ko, nawala si Mima, nawala po si Dida, nawala si Doktora, pero tuloy ang buhay natin. Amen? Kasi magkikita-kita po tayo sa buhay na walang hanggan. Yun lang ang tinitiyak ko, tama yung mapakinggan ninyong aral, para hindi po tayo mapahamak, talagang diretso tayo dun po sa buhay na walang hanggan. Ikatlo pong pangako, makikita natin dito, huwag tayong mag-aalinlangan sa salita ng Diyos. It's the Word of God. Those who believe and trust in my name, even though he dies, he will be alive, sabi ng Panginoon. Sabi po dito sa Marcos 5:39, pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nagiiyakan? Kasi hindi yun ang tinuro ni Jesus Christ sa akin Sabi ni Kristo, ito po, totoo po ito, even in our loved ones. Yung nakikita nyo doon na patay sa kabaon, natutulog lang yun. Gigising yun pagdating ng araw. Kaya sabi ni Kristo hindi patay yung bata, siya'y natutulog lamang. Di ba yung mga kasamahan nila Marta nagtawanan? Paano naman ninyo nasabi na tutulog lang si Lazaro? 4 na araw ng patayan. May amoy na yan paglabas niyan. Kaya Panginoon, wag na kayong pumasok sa loob. Sabi ni Kristo, hindi ba sinabi ko sa inyo kung naniniwala kayo sa aking mga salita? Tunay ngang sinasabi ko, maski ang patay ay kaya kong buhayin. Kaya ang sabi po ng Panginoon dito, hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang. Anong ginawa ng mga tao? Pinagtawanan si Kristo. Kayo naniniwala kayo? Ang dami ko na akong naservisan po dito. Di po, yung mama po ni Sister Linda, naservisan na po natin yun, di ba Very active sa Bible studies. Ako, kampante po ako Si Doktora Solveto, ang daming natulungan na tao niyan. Hanggang ngayon, umaabot pa yung tulong niya sa mga pastor sa Marbal. Yung nanay ko nung sandali na pumikit na yung mata niya, nakasmile po siya. Si Mima po, lahat ng tinawag ng Panginoon. Si Nanay Mercy po, halos lahat. Si Kuya Boy,
Lahat ho yan. Ako'y naniniwala, kasi nakita ko yung bunga. Nakita ko yung mga bunga nila. Hindi sila perpektong tao, pero nakita ko ho. Yung tatay ko nung mamamatay na rin, mga kapatid. Ang huling wika na binanggit sa akin, pag uwi mo, sa mission mo sa Puray, Bible studies tayo Alam niyo yung karanasan ko, pagbaba ko po ng bundok, 150 messages, sabi kong ganon, may nangyari. Kasi hindi ka naman makakatanggap ng text message. Wala pa po kasing internet noon, yung text lang po. 150 plus messages, sabi ko may nangyari. Pagbukas ko, sabi ng ate ko, dumiretso na kayo dito sa Marian, wala na si Papa. Siguro hindi ka naman huwihingi ng gano'n pagbalik mo anak, Bible studies tayo kung hindi mo minahal ang Diyos. Pero nung nakita ko yung Papa ko, sabi kong gano'n, naaalala ko sabi ni Kristo, hindi patay ang tatay mo, nahihimlay lang siya, natutulog lang siya, at dahil doon, hindi ako nag-aalinlangan sa Diyos. Can we say amen? Ang lahat ng mga mahal nating yumao, nahihimlay lang sila. Pag sinabi po ni Kristo sa muling pagparito niya, bangon! Maghanda kayo lahat tayo babangon. Pastor, nalunod siya sa dagat. Ano pong sabi po ng aklat ho ng pahayag dun sa 21? Pati po ang mga nangamatay sa dagat, iniluha ang lahat ng mga taong nangamatay doon. Crinimate na po siya, babalik yung mga particles po. Mabubuo yung buto, sabi ni Ezekiel. Mabubuo yung laman, babalik yung buhok, babalik yung katawan. Glorified body. Huwag kayong mag-alala sa lahat ng crinimate. Babalik ang mahal ninyo sa buhay. Can we say amen? May pangako tayo sa Diyos. Ang sabi ni Kristo, hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang. Ika-4, sabi ng pangako ni Kristo, ayan, huwag nating pagdududahan, may buhay na walang hanggan. Kanina po, dun po sa bahay namin, dumating po binabati ko po si Kumaring Beatrizo, kumari ho ng nanay ko, nanonood siya. Sabi niya, nag-open up siya dun po sa breakfast table. Alam mo, Pastor, bigat-bigat na ho ng nararamdaman ko, para bang paulit-ulit lang yung buhay. Ito po, totoo po, ito kausap ko siya. Sabi ko gano'n, alam nyo, nawawalan lang ng halaga ang buhay kapag tayo ay walang pinanghahawakan na pangako sa Diyos. Pero kung may pinanghahawakan po kayong pangako, may kabuluhan ho buhay. Tumulo yung luha. Ayun, alam po niya, nakikinig po siya. Tumulo ang Ano ba ang dapat kong gawin? Sabi ko gano'n, para hindi po kayo mabigla, ngayon manood po muna kayo at makikita nyo yung pag-asa po na sinasabi ko. Pagka tumimo sa puso ninyo, samahan nyo kami sa church, makikita nyo po ang buhay na walang hanggan kay Kristo. May kapangyarihan kasi yung salita ng Diyos Ito po'y solidong Katoliko, lalapit doon, magsasabi siya ng bigat na ako. Wala pa nga akong sinabi si Kristo po ang kasagutan, sinabi ko lang po na sa kanya May pag-asa sa salita ng Diyos, tumulo yung kanyang luha kanina po. Kasi ang sabi po rito, huwag tayong magdududa, meron pong buhay na walang hanggan. Temporary ho ito. Huwag kayong mangangamba kung tumatanda tayo. Huwag kayong mangangamba kung nanghihina yung katawan ninyo. Pag nakita nyo, Pastor, ang hirap ng tumayo. May rayuma na yung pa ako. Pinapakita lang ng Diyos, hindi kasi tayo mamamayan dito. Sabi po dito, dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Tingnan nyo. Is that our approach in eternal life? Hindi ako naniniwala dyan, Pastor. Pag namatay, ang tao patay na. Hindi, kapatid. Tumingin ka lang ho sa himpapawid. Sinong gumawa ng bituin? Sinong gumawa ng buwan? Sinong gumawa ng mga puno? Sinong gumawa ng dagat? Pag nandun po ako sa probinsya at nakatingin po ako sa taas. Oh, hallelujah. Hindi pwedeng nagsulputan lang ang mga araw, ang buwan, at ang mga bituin kung wala pong Diyos na gumawa rito. Kaya sabi po ni Kristo rito, Talita Hum. Bakit niya po bubuhayin yung bata? Ako ang may-ari ng buhay mo. Alam niyo po, ang babalik lang naman sa lupa, ito pong katawan na ito Pagka halimbawa, 30 years na ako nasa ilalim po halimbawa ng lupa, hindi namatay yung espiritu ko, buhay ho yun. Yun yung pangako ni Kristo. Ibabalik niya ulit yung katawang lupa, ibabalik niya po ulit yung espiritu, magiging isang buhay na kaluluwa.
pero yun po'y glorified body. Kaya ho, panghawakan nyo ito. Ining, sabi ni Kristo po, bumangon ka. At noon di bumangon ang bata at lumakat at labis na namangha ang lahat. Kahulugan po nito, hindi lang yung physical life. Pag sinabi ni Kristo, eternal life po yun eh. Huwag ninyong pagtakan ito. Darating ang araw, sasabihin ni Kristo, bangon! At ang lahat na nangamatay ay babangon mula sa libingan. Eternal life po yun. Ito, pinapakita lang ni Kristo. Siya rin may-ari ng physical life. At alam nyo ba, napagtagumpayan na ni Kristo kamatayan bilang pangwakas? Sabi po ng aklat ho ng unang Korinto sa 15:53, ito pong ating katawang nabubulok. Hallelujah. Papalitan po ng Diyos ng hindi nabubulok. That's the good news. At ang katawang namamatay, papalitan na ng Diyos ng hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang namamatay ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi sa kasulatan. Ano po yung pinangahawakan natin? Nalupig na ang kamatayan at lubos na ang tagumpay ni Kristo. Tayo po lahat ay tumayo. Pwede ho bang palakpakan natin ng Diyos? Praise God! Panginoon, sa mga serye na ito, na pinalalakas ninyo ang aming mga puso, dahil, Lord, may pangamba, may takot, may agam-agam, may anxiety ang puso namin. We are not getting any younger, Panginoong Ama, at alam ko, lahat kami rito, may pagkatakot sa pagdating ng kamatayan. Pero Panginoong Diyos, ang mga aral na ito ay nagpapalakas po sa aming mga puso. Kung paanong binuhay nyo si Lazaro, kung paanong binuhay nyo ang anak ni Jairo, Panginoon, kayang-kaya nyong buhayin sapagkat may pangako na ang kamatayan ay napagtagumpayan na, ang kamatayan ay nalupig na sa pamagitan po ng muling pagkabuhay ni Kristo. Panginoon, whenever we attend eulogy services, necrological services, may paalala po sa amin na amin pong napapakinggan. Teach us to number the days of our life in this world so that we may have a life of wisdom or a heart of wisdom. Panginoon, if we are already on the middle age, 50 years old and above, 60 years old and above, yung sabi ng Bible, 70 to 80 years old, we have to be very thankful at ilaan na namin ang lahat ng amin pong natitira pang panahon, segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, taon ng aming buhay na walang ibang pinaglilingkuran kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Muli, palakasin niyo po ang aming kalooban. Talita kum, ining, bumangon ka. Muli, maraming salamat po. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Purihin po ang Panginoon, idalangin po natin ang tithes and offering. Ama, napakabuti mo po sa amin. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na kami po ay makapagbibigay sa iyo, Ama. Patawad po sa mga pagkukulang, pagkakasala. Forgive us, cleanse us, change us from glory to glory. Give us a broken and contrite spirit, for God will not despise us. Ama, salamat po sa mga trabaho, sa mga businesses, O Lord. Bless us, enlarge our territories, keep us away from harm, and you will answer all our prayers, O Lord. Sa mga walang mga trabaho, Ama, help us, O God, not to worry for tomorrow will worry itself. You will open up the windows of heaven, O God, to bless us, O Lord. If God closes the door, you will open up the heavens, O God. In Jesus' name, salamat po, purihin ka sa pagkakataon na kami po ay makapagbibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa pagsikat ng araw, bukamot natatanaw, pag-ibig mo ang
Maraming salamat po. Tayo po ngayon ay pupunta na sa mga pagbati. Happy birthday, May 17, Sister Maricar Mendoza. Sa May 18 po, ating pong babatiin si Brother June Talag. May 23, Sister Dimples Kabakang and Sister Moira Punzalan. Sa May 23 din po, mahaba po ang ating listahan, si Sister Jonna B. and Brother Ejet Dumaran ay kanila pong anniversary. Happy anniversary po sa atin pong mag-asawa, gayon din po sa mga nagdiriwang ng karawan, amin po kayong tinatawagan. Dito po tayo sa harapan para mag-receive po tayo ng panalangin. Sahurin po natin ang pagpapala ng Panginoon. Sige po, kahit mga representatives. Sige, extend po natin ang ating mga kamay sa ating pong mga kapatid, nagdadiriwang ng kanilang kaarawan. Panginoon, tunay nga po na kami po ay nagagalak, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa inyo. Nandito po ngayon ang aming mga kapatid, nasa harapan po ninyo, Panginoon, amin pong ipinapanalangin para po sa isang taon na ibinigay na naman po ninyo sa kanila. Inyo pong ipinagkaloob, Panginoon, sa inyong habag at awa po sa aming buhay. Panginoon, tunay nga po na kami po ay nagpapasalamat sa kanila pong panibagong pagsubok, sa panibago pong taon na kanilang haharapin. Tunay nga po, ang bawat taon ay biyaya mula sa inyo, Panginoon. Grant the desires of their hearts, O God. Ang mga anak po ninyo na ito ay tunay nga po na taimtim na nananalangin sa inyo. Kinagabog po, Panginoon, ang kanilang puso at tunay nga po na inaalay kanila pong tinataas ang kanilang mga kamay upang sahurin po ang lahat ng pagpapala. Gayon din po para po kay Brother Ejet and Jonah B, Panginoon, lalo po ninyong pagtibayin ng kanila pong pagsasama bilang mag-asawa. Kayo po ang pumagitna, Panginoon, at sentro ng kanilang buhay so that their love will be bound, Panginoon, by your grace and by your love. Ang lahat po ng ito ay aming pong tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Para naman po sa ating mga announcement, 9:30 a.m. po, nagkakaroon po tayo ng Bible studies po dito sa ating bahay-sambahan. Maaari po kayong makapakinig po dito. Naanyayahan po na kung kayo po ay mapaaga po, kayo po ay magkakaroon ng pagkakataon based on our assigned Bible studies teacher. Sa May 24 naman po, ito ang ating mga listahan. Ang magiging leader po ng ating Bible studies, si Brother Vic Soriano. Ang next presider po natin, si Sister Emmy Melendez. For tithes and offerings, si Brother Boy de los Reyes. At ang ating flower bringer po ay ang Cariaga family. Ngayon po ay ang blockbuster list of our activities. Meron po tayong Men's Fellowship, May 17, 2026. Ngayon po ito, after lunch po, 12 p.m. onwards. Ngayon din po gaganapin yung Women's Fellowship, 12 p.m. onwards. At syempre po, hindi po papahuli ang ating pong Youth Fellowship. So wag na po tayong umuwi, tama po ba? Dito na po kayo kumain. At ganun din po ang ating pong Bible studies every Wednesday, 7 o'clock in the evening po through our Facebook page. Prayer meeting naman po every 5 a.m. to 6 a.m. Every Friday, Saturday, Monday, meron din po tayong prayer meeting na 8 p.m. to 9 p.m. Gayon din po through our Facebook Messenger. For final prayer, closing prayer, and final benediction po, tiyatawagan na po natin si Pastor Archie. Alam niyo po, bago tayo mag-closing, isa po sa kumbaga napakalapit sa puso natin bilang pastor po ng church na ito, ay yung dati pong naging leader ng atin pong kabataan,
Siya po ay walang iba kundi si Sister Lizette. Kasi po siya po ay nakapag-asawa na, nakabase sila sa Japan, at siya po ay uwi na po bukas. Hindi na po natin ulit siya makakasama. Kaya bilang siguro, nais namin po na, tama ba yun Lizette? Magsasayaw po kami. Hindi, biro lang ho. Meron po siyang testimony lang po, tinatawagan ko lang si Sister Lizette. Kasi, praise God, permanente na siyang maninirahan sa US, mamimiss natin. Oh my God bless. God bless, anak. Opo, salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ohayou gozaimasu, minasan. Genki desu ka? Masaya po ako ulit na makadalaw po sa ating bahay-sambahan. Salamat po sa pag-welcome sa akin. Parang hindi po ako nawala. Salamat po kasi hindi niyo po ako nahalimutan. Ako lang po ito, nagbago lang po yung lugar na pinuntahan ko at magaling pa rin po ako magtagalog. Joke lang po. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng panalangin ninyo para po sa amin ni William. Mama told me that to keep on praying for us during dawn prayer. So nagpapasalamat po ako doon. At bilang asawa po ng isa sa mga andoon sa lugar na iyon, hindi ko na po babanggitin. Malaking bagay po sa amin yung mga encouragement and prayers dahil hindi po namin pwedeng sabihin kung ano po yung mga bagay na pinagdadaanan namin. So, nagpapasalamat po ako sa mga panalangin ninyo. Salamat din po sa pag-alaga nyo rin po sa mama ko, sa mga women's po na palaging kumare ng mama ko. Salamat po. Hindi niyo po siya nakakalimutan. And gayon din po, I just want to say that I'm proud of you, youth, na nakita ko dito ngayon. Nagpatuloy kayo. At I love you so much. And proud ako sa inyo na nagtapos din kayo sa mga pag-aaral nyo. And nagtatrabaho na rin kayo. At may mga anak na nga po. Ang ganda pa. Naunahan pa ako. Joke lang po. So, nagpapasalamat po ako sa inyo. I just want to say na ang Panginoon po, faithful and true. Kahit saan ka man po naroon, sasamahan niya po tayo. And ang natutunan ko po sa pamumuhay ko ng mag-isa sa ibang bansa, show up where the Lord lead you. And if you pray for community and for a church, the Lord will bring you to where it is. Nakapasalamat po ako doon dahil sa loob po ng halos 4 na taon ako na nakatira sa Japan. Meron po akong community doon. Every Sunday po, nasa chapel kami ni William nung nasa shore pa siya. And ako po, kahit nawala na si William doon, I help pa rin. And every Friday naman po sa hospitality house ng Cadence International, kami po mga military families, may mga missionary po doon for the military na they've become our family na rin po. So, hindi naman po ako nalayo sa church and sa community kasi the Lord provided for that. And saksi naman din po yung karamihan sa inyo na what Ecclesiastes 12:1 says, remember the Lord your God in the days of your youth, before the evil days has come, before you said that everything is utterly meaningless. So, ayun lang yung paalalahan ko po sa mga katulad ko din na nag-start sa simbahan, sa mga kabataan na we don't forget the Lord of our youth. Kasi si Lord faithful. And ang sanctification process, araw-araw, hindi natin kailangan maging perfect dahil binayaran na ni Lord lahat ng kasalanan natin sa cross. So, we just really need to embrace that grace. And you can't get away from the Lord's presence and His grace. So, ayun, mabuhay tayo na laging ina-acknowledge si Lord saan man tayo napunta at susunod na lang din po yung blessings. Pero yung kapayapaan, yung joy, and yung assurance na no matter what happened, the Lord is with you. Hindi po yung napapalitan ng kahit ano ng kahit anong riches, diploma. Yung kapayapaan na nanggagaling kay Lord, ang isang bagay na parati ko pong pinagpapasalamat sa Kanya, kahit mag-isa ako sa Japan, may kapayapaan po ako, and
Sabi nga po ni Mama, lagi ka lang dyan mag-isa. Huwag ka nang umalis ng gabi. Huwag ka nang mag-travel mag-isa. Mama, hindi pwede dahil mag-isa lang po ako doon. Pero ang pinangahawakan ko po is kahit saan ako pupunta, the Lord will protect me. The Lord will bless my works because I acknowledge Him. And sabi nga po, di ba sa John 10:10, the thief has come to kill, steal, and destroy. But Jesus said, He has come to give us life and have it to the full. So, ayun po yung lagi kong pinangahawakan. Binigyan tayo ni Lord ng buhay at gusto niya pong ma-enjoy natin yung buhay na iyon. Pero at the same time, lahat po ng bagay dapat may self-control. Hindi naman po dapat yung sobra-sobra. Dahil kahit ano man po yung bagay na sobra, di naman din po makabuti sa atin. So, salamat po. And I'm so happy to see all my titas and mommies na nakalakahan ko na rin po. And sabi nga po ni Mima, Pastor Mike, huli po kaming nagkita. Ang bilin po sa akin ni Mima, sabi po sa akin ni Mima, Apo, baka next visit mo, hindi tayo magkita kasi mahina na ako. Ang billion ka lang po, Hamima. Okay lang po yun. Palakas lang kayo. Magkikita pa rin po tayo. Even if not on this side of heaven, in the other side of heaven, magkikita pa rin po tayong lahat. Because heaven is a long hello, right? Lahat ng may pag-asa kay Jesus, magkikita pa rin tayo balang araw. So, hindi ko po alam kung kailan po ulit ako makakauwi. Kasi po, ako po ay mag-move na po sa US. Pero, I look forward to visit you again sa mapabigyan po ulit ng pagkakataon and salamat po. Ingat po kayo parate and I'm so happy to see you. Honto, arigatou gozaimasu. Hi. Sige po, bago tayo magtapos po, Lizette, pagpe-pray ka lang din namin dito, tapos tumayo na rin po tayo lahat para tanggapin natin po ang pagpapala ng ating dakilang. Buti pa si Lisette nakakapag-Japanese na, no? Pero tinuruan ako ni Lisette eh. Alam niyo po yung gwapo sa Japanese? Kamukha ko. Yung pangit, alam niyo kung kamukha niyo. Okay, so tayo po lahat ay manalangin sa atin pong dakilang Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po. Even the words of Lisette has encouraged us. Panginoong Ama, there is this side in heaven po na lahat-lahat kami magkikita-kita po. Sana, Panginoon, wag po kaming bibigay at wag po kami, Panginoong Diyos, mawawala ng tiwala po sa mga salita ninyo. Wag kaming matakot, manampalataya lamang kami. Kaya, Panginoon, sa lahat po ng aming mga kapatid, and also as we pray right now, Lord, i-grant nyo po ang traveling mercies po sa aming kapatid po na ito, si Lizette. Panginoon, naglingkod siya bilang head ng mga kabataan at patuloy, Panginoon, sa kanya pong pamamalagi na sa US. Lord, we praise you for the life of Lizette at patuloy po kay Lizette at sa bawat isang naririto, Panginoong Ama, I pray the prayer of Moses, Panginoong Diyos. Lord, binibitawan ko po ang salitang ito at patuloy po maging kalakasan ng bawat isa sa amin, lalong-lalo na kay Lizette. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. And also the prayer of Jabez, Panginoon. I pray for Lizette. I pray for all the head of the families at lahat po ng mga negosyanteng naririto. Oh, that you are going to bless us, that you are going to enlarge our territories, that you are going to let your hands be upon us, and to keep us away from harm so that we will not feel pain. And you are going to answer all our requests. And also the prayer of King David, Panginoon. Bibitawan ko po kay Lizette at sa bawat isang naririto that surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Huwag po natin kakalimutan na si Kristo ang kasapatan natin lahat. Amen? Awitan po natin ng ating Panginoon. Tunay nga po, make
sa Panginoon. May ganlang, may saya,